yung the docu-film yung sa MTV po, ano yung parang purpose or ano po, what do you intend to do with the song? Kung yung movie ginagamit niyo po sa, pinapadala sa mga festivals, ito po para saan? Ano po yung magiging purpose? Kayo po or Cecil? Kasi nung umiikot kami, yung police, especially yung mga asawa, nakaka-relate sa music. So, ang kaya, last year pa ito natapos eh. Ang tagal namin, we've been talking about this na doing the release until it came to a point na ang sinabi niya ate, iiwan ko na ngayon yung OST sa mga police. So yun yung ibig sabihin, sir, ayusin ito. Kasi we did this for the movie. Tapos, ito mahirap pala, no? Kaya ayusin mo ang step, ayusin mo lahat. So, natapos na niya 2025. Pero pag i-release mo para sa ibang mga channels at brands, di ba? Sa ibang handlers, kailangan mo pang study. Like, we are now in Spotify. We are now in YouTube Music. And sa pop movie house na YouTube, nandun na din yung MTV. So, it's like, sa mga nakarinig kanina, naka-LSS daw. Parang yung, especially yung mga families ng police na dumaan sa mga challenges and crisis, nakaka-relate sila. So, ang reflection ko kanina was, yun na, niyakap ko si Sir kanina, Sir, because ito ba yung iiwan mo? Kasi nakaka-relate sila, especially yung mga police na biglang nakasuhan, biglang iniwan. So, yun doon siguro yung journey ni Sir na, yung sinabi niya sa akin January yun na, ate, iwan na natin yung team song. Kasi 6 months na ako. So, inayos namin and finally, after the Holy Week, Sir, kami nag-usap kami, Sir, okay na ba? Okay ka ba nito? Sabi niya, yun na lang, iiwan natin sa mga pulis at sa mga pamilya ng pulis. Baka magustuhan nila yung kanta. So, ito yung nangyari. So, we didn't discuss about revenue, we didn't discuss about anything. Ang point lang is, para naman maiwan niya yung music na naging makabuluhan sa journey niya as member of the Philippine National Police. Thank you po. And first, sir, kanina po pinapakinggan ko kayo, you seem to feel very strongly about misconceptions and assumptions sa mga police. Kung meron, ngayon po magre-retire na kayo, meron po ba kayong gustong linawin tungkol sa mga posibleng misconceptions sa imahe ng kapulisan? At kung meron din po kayong hiling para sa mga may iwan ng mga police? The word is misconception. That was mis, ibig sabihin, mali yung concept. Lahat ng misconception, pagkakaroon ng linaw yan, in the end, you just have to endure. Like for instance, I will take the example ng Atimuonan case. Atimuonan case, ang daming nagkaroon sa crowd out, ang daming nagsabing serious murder, many violations in the checkpoint. Pero lahat ng mga nagsabi dyan, and this goes to everyone, mga policemen listening now, lahat ng mga nagsasabi about misconceptions, yan yung mga wala doon sa lugar, sa place of incident. We cannot even say crime scene because there's no crime yet. So we call it place of incident. Lahat ng nagsabi doon, even Secretary de Lima, Congressman de Lima, wala siya doon. Yung mga ibang reporters, very antagonistic to the police force at that time, wala rin sila doon. So, after the incident, people tends to become an expert after the incident, which means dapat ganito ginawa nila, puro dapat. Kasi they are expert already, they were not there. And everybody becomes, or they have 20/20 vision. Nakikita na nila lahat yung mga it's a human rights violations and all that. In a firefight, ang policeman, hindi niya may maalala yung human rights violations. When firefights started,
ano ang nasa isip ng policeman? Self-preservation po. Magtago, pumoto, magtago, pumoto. That incident, to be more specific, madaling araw, nandiyan na yung mga polis. Ano yan eh, katatapos ng New Year. So nakabakasyon. 50% of the police force nakabakasyon. Mga policemen hindi nagbakasyon. Naghabol ng mga criminals kasi those who were dubbed as gun for hire, and we had to neutralize them kasi papasok na yung election period. Kailangan mahuli talaga sila. Kaya lang, nung nangyari yun, lahat ng mga nagsasalita noon, mga tulog, mga policemen, mga gising. There was an encounter nung nagising yung mga tulog na those have 20/20 vision. Sabi lang, mali yung ginawa ng mga police. Ayun, ganun ang nangyari. So, do not be discouraged with those kind of misconceptions kasi yan talaga eh. You have to endure. Kaya because of those misconceptions, natalo kami sa public perception. Kasi nga, makita mo dyan, trap out, naratan nila ba dyan, kinuha niyo yung ginto, dami-dami, wedding, and all that. But I have to tell you that none of those statements, mga nagsalita, nakakuha ng microphone nagsalita over the public, hindi nila tinestify sa witness stand sa court. Not counted lahat yun. That's why we're encouraging them. Lahat ng sinabi niyo dyan, sabihin niyo ngayon dito sa witness stand, kasi dito sa witness stand, counted ang mga sasabihin niyo. But you have to take your own. Kasi kapag sinungaling ka yan, you'll be charged of perjury. None of them. Salita ng salita sa labas, pero hindi niya kayang sabihin sa witness stand. Wala. And then, these prosecutors at that time, I do not know kung ano yung mga pumasok sa mga isip nila. They were made to believe yung mga complainants na gano'n na nga ang nangyari. So, my heart goes with those complainants, wives of the suspects, neutralized in that particular firefight. Kasi naniwala sila na ganito pinatay yung mga tao. And eventually, they cannot substantiate those allegations kasi wala naman talaga. Kasi nga, you made mention the word misconception. So, that's it. Kaya, ang solusyon sa misconception is the word endure. You have to endure. It's what we did. We endure. Alam namin na one of these days, we will be exonerated kasi walang present evidence. They try to delay it. You know, sa batas, ang petition for bail should be summary in nature. Dapat nga, 3 months lang yan eh, 6 months lang. Why it has to be 4.5 years? Bakit? Kasi wala kayong ebidensya eh. Pero you keep on prolonging this day parata sa loob ng kulungan. Napapahiya na kayo eh. Pero we endured it. Ganyan talaga, we have to endure. Kaya, I told my men, you have to brace yourselves. We go to jail. Papasok tayo sa kulungan. Pero lalabas tayo lahat. Nobody will be left behind.